Huwag na huwag kang magse-celebrate ng Valentine's Day. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Sa video na ito ay malalaman mo kung ano ang nakatagong sikreto ng karumal-dumal at malagim na katotohanan patungkol sa Valentine's Day. Ngayon, alamin natin kung saan nga ba nagsimula ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day po ay nagsimula sa isang pagan celebration. Ang fiestang ito ay tinatawag nila Lupercalia. Ang Lupercalia ay isa pong ancient Roman festival na sineselebrate tuwing February 13, 14, and 15. Nasa gitna po yung February 14, so 3 araw po ito. Isa po itong karumal-dumal na festival, napaka-bayolente at madugong festival. Masasabi mong hindi na talaga siya makatao. Una sa lahat, meron po silang fiesta na sinasamba tuwing celebration ng Lupercalia. At ang pangalan po ng Diyos-Diyosan nila, si Lupercus, the Roman god Lupercus. Alam naman po natin na tayong mga Kristiyano na malaking kasalanan sa Diyos na tunay na magkaroon ng ibang Diyos or Diyos-Diyosan. According to Bible in the book of Exodus chapter 20 verse 3 to 6. Babasahin ko lang na mabilis. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Ngayon, pastor, ang tanong, paano naging karumal-dumal ito sa pamamagitan ng pagsamba nila kay Lupercus? Ganito yan. Ang Diyos-Diyosang si Lupercus ay inaalayan nila ng mga aso at kambing. At sa panahon ding ito, may mga inaalay na babae na kung saan hinahagupit at hinahampas ng mga laman loob or organs ng mga aso at kambing na inalay nila doon kay Lupercus. Dahil naniniwala sila na mas mabilis daw makakapag-produce ng anak ang mga kababaihan. At pagkatapos nilang hatawin, kukuha sila ng mga kabataang lalaki. Take note, mga bata, kabataan na lalaki para makapagtalik sa mga kababaihan na hinataw nila ng lamang loob ng mga hayop. Ganun po ito karume, karumal-dumal, nakakadiri at hindi na talaga makatao at hindi na rin po makadiyos. Ginagawa nila ito dahil kinikilala nila si Lupercus bilang god of agriculture and he promotes fertility in ships. So ngayon ang question, paano ito ngayon, pastor, naging Valentine's? Pagdating po ng 14th century, idinedicate po kay Saint Valentine bilang pag-alaala sa isang santo na si Valentine. Kaya po itong Lupercalia ay napalitan po ng tawag na Valentine's Day. Ngayon, naiintindihan na natin kung bakit hindi biblical itong Valentine's Day dahil isa po itong pagan celebration at merong napakalaking kasalanan at karumal-dumal na nakatago patungkol sa araw na ito. Ngayon, ang tanong ng marami, pastor, pwede pa rin ba natin i-celebrate ang Valentine's Day? Actually, mga kapatid, you can still express your love para sa mahal mo sa buhay, sa family mo, sa partner mo, sa mga kaibigan mo. Dahil in the first place, dapat naman talaga ay nagmamahal tayo. Actually, every day, every minute. Hindi lang tuwing February 14 dapat tayo nagse-celebrate. Araw-araw, kasama na rin po yung February 14, dapat nagmamahal tayo. Sabi nga po ng 1 John chapter 4 verse 8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pero mga kapatid, warning lang, kung iibig ka, dapat po ay biblical. Hindi po yung katulad ng mga nauuso ngayon na landian lang o kaya naman one-day relationship lang sa araw lang ng February 14 para lang masabi na hindi daw siya single sa panahon ng February 14 at lalong-lalo na hindi mo dapat bigyan ng malaking halaga ang premarital sex sa araw po ng February 14. Ito po yung pakikipagtalik sa isang tao na hindi naman kayo kasal. Kapatid, that's not love. That's lust. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Ito po yung dugo ni Kristo ha. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikakapuri ng Diyos. So mga kapatid, I hope na may natutunan po kayo. Please paki-share para po maging aware ang maraming tao. At gusto ko rin pong malaman ang mga masasabi ninyo. Please comment down